Hi guys, my name is Ronald. I make travel guides and travel tips going to Philippines and Singapore, immigration process. Para sa mga OFW, meron tayong OEC guide at gustong malaman ang hiring process, paano maging OFW, meron din po tayong video. So please subscribe. Meron tayong update sa e-travel. Naglabas ng bagong app sa loob ng website mismo. So pag pinuntahan niyo yung etravel.gov.ph, meron pong dalawang option for iPhone, iOS user, at Android. Kung gusto niyo nang gamitin yung app, kailangan natin i-download yung eGov Super App. Pero kung prefer niyo pa rin mag-register or kumuha ng e-travel QR code sa website, i-click niyo lang yung sign in at magla-login sa account na ginawa niyo before. So, i-guide ko kayo kung paano install at mag-set up ng e-travel app gamit ang eGov. Kung meron na kayong eGov, i-update nyo lang siya. So, i-click nyo yung icon. Pero kung wala pa, piliin muna natin kung iPhone ba or Android ang gamit nyo. Pag na-download nyo na, kailangan nyo buksan yung app. Meron na akong video kung paano i-register yung account nyo at i-verify. Kailangan nating ibigay yung full name, gumawa ng email and password sa loob, PIN number, at mag-take ng pictures. Actually, madali lang siya guys. Just watch my video guide. Sundan nyo lang yung first part doon. Let's say, tapos nyo lang i-set up yung profile nyo. So, open nyo lang yung eGov app at mag-login gamit ang mobile number at yung security process. Tapos click nyo yung travel icon. Tatanungin kayo kung updated na ba yung passport nyo. I-enable nyo lang yung camera. Tapos picturean nyo yung passport nyo. I-check nyo kung tama yung information, yung passport number and validity dates. So kayo na lang mag-adjust. Highlight ko lang guys, isang beses nyo lang gagawin to. Kasi madalas magtatanong yung travel kapag pinipindot nyo to. 2 beses ako tinanong pero na-set up ko na yung passport ko. Anyway, gagawa naman tayo ng account para sa e-travel. Same din sa ginawa kong tutorial dito sa e-travel, paano gumawa ng account. So step 1 guys, madali lang to. Ito yung personal information nyo. So ilagay nyo lang yung mga kailangan, which is yung full name, yung phone number, yung passport na nilagay nyo kanina, i-check kung tama. Kung OFW kayo, citizenship, trabaho or work, so pili lang kayo sa options, and then press next. So sa step 2 naman, ito yung permanent address. So guys, I think familiar na kayo sa address niyo sa Philippines. Alam naman yung hinahanap, ito yung municipality, barangay, street name, and so on. So mag-refer na lang tayo sa mga lumang e-travel address na ginamit nyo. Para naman sa mga OFW, kung hindi kayo permanent resident sa abroad, ang ilalagay nyo is sa Philippine address. So after nyo malagay yung resident information, press next para sa step 3. So ito yung pinakamadaling part. I-confirm nyo lang kung tama yung mga information na nilagay nyo. Kasi ito na yung gagamitin nating details kapag magsasubmit na tayo ng e-travel. Automatic na siyang mapupunta sa e-travel information. After nyo ma-confirm, i-press nyo lang yung submit. Mapupunta na tayo sa dashboard natin sa e-travel. So, e-travel arrival nga ba yung gagawin nyo? Pabalik ng Philippines. Or e-travel departure, palabas ng Philippines. Pero guys, pareho lang po yung process. Tulad dito sa ginawa kong videos before, it's just nasa loob lang siya ng e-travel app. But still, gagawin ko pa rin kayo ng video guide kung prefer niyo yung paggamit ng eGov app. Kasi guys, ang advantage ng eGov app using travel sa loob is nandun na yung mga information nyo nakasave na. Hindi nyo na kailangan magbukas or pumunta sa etravel.gov.ph na website. Kung meron kayong tanong, just comment down below or you can message me in Facebook. Yun lang guys, please support my channel, please subscribe. If you find this helpful, please share it to your friends sa mga magta-travel palabas o pabalik ng Philippines. Yun lang guys, I will see you on my next video.